pinakadulo mong tanong? Yung ano po, sinabi kasi nila na kaya nila sinuportahan si Pangulong Marcos nung nakaraang halalan ay para nga dahil umaasa sila na mapagpapatuloy nito yung mga nasimula ni dating Pangulong Duterte. Pero ito daw yung bigo na gawa ng administrasyon ngayon at ang nangyari nga po ay naaresto pa si dating Pangulong Duterte na ICC. Ano po yung masasabi niya doon? Ang Pangulo naman ay gumagawa lang ng naaayon sa batas kung ano yung tama. Ano ba ang nasimula ni dating Pangulong Duterte na nais nilang gawin ni Pangulong Marcos? EJK? Gusto nilang tularan yon? Gusto nila na kahit saan dyan, kahit walang due process, patayin? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. I killed about 3 of them because there were 3 of them. I didn't really know how many bullets from my gun went to inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it. I don't want to talk anything about the foreign relationship. Hindi ko na yan sasakupin. Diba? So, hindi ko pag-uusapan na relasyon natin with other countries. Yes. Pero ano pa ba? Ipagpapatuloy pa ba yung POGO? Yung ba ang gusto ng taong bayan? Ngayon ng Pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Yan ba ang sinisigaw ng karamihan na Pilipino? Ituloy ang POGO? O ituloy ang pakikipag-ugnayan kay Michael Yang? Kasi si Michael Yang doon negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon. At siya ang pagador, so made their entry here. Hindi namin inimbestiga ang presidente. But the fact is, you have to connect when Parmali came in. And when Parmali came in, was at the time the president saw them. Gawing economic advisor si Michael Yang? Records from Malacanang show 2 contracts with Yang, giving him the title of economic advisor to the president. The 2 contracts were obtained by Rappler from the Malacanang Records Office on Monday. The earlier contract states Yang, identified in the document by his Chinese name Yang Hongming, is contracted as economic advisor to the president for the period January 1, 2018 to June 30, 2018. A second contract gives Yang the same designation from July 1, 2018 to December 31, 2018. The contract was signed by Justice Secretary Bernardo Guevara when he was still Deputy Executive Secretary to the President. Guevara says there is no prohibition against the contract with Yang and that it's a purely advisory function. He adds he does not recall signing the contract. Ito ba yung mga gusto nila natahakin ni Pangulong Marcos? Mukhang hindi talaga sila magtatagumpay dyan dahil hindi gagawin ni Pangulong Marcos kung ano man yung illegal. Yusek Claire, yung mga hakbang po ito no, ni Pangulong Marcos, is it deliberate po? Sinasadya po ba ito ng administrasyon na talagang lumihis o maiba doon sa sinasabi nyo nga po no, na kulay itim na bahid ng nakaraang administrasyon? Dahil you also describe the administration of President Marcos Jr. as paputi na, yung paputi, di ba? That's your term po. No? So deliberate po ba na talagang lumihis doon at talagang tahakin itong daan na talaga namang tama at naaayon sa batas? Okay, ang action kasi ng Pangulo ay kung saan talaga yung tungo papuntang legal. Deliberate, hindi deliberate, basta kung ano yung sinasabi ng batas, doon lang siya. Kasi kung may naging maganda naman ang action ng dating Pangulo Duterte at pwede naman niyang i-adapt, why not? Pero still, kung ano yung mali, hindi niya yan pupuntahan. Hindi niya yan talaga tatahakin. Kung maitim ang tinahak before, hindi niya yan tatahakin. Dahil talagang ang trabaho po niya ay dapat masunod kung ano lang yung batas. At kung ano yung tama para sa taong bayan. Yun. Yusek Claire, now speaking of the things na tila parang nais ng mga diehard Duterte supporters na ipagpatuloy sana ng administrasyong ito, no, galing doon sa nakaraang administrasyon. Dahil nga dito sa tila sunod-sunod no, na balita raw tungkol sa kidnapping, may mga ilang supporters ng dating Pangulo ang gina-justify na parang mas maganda raw no, ang dating administrasyon dahil noon may war on drugs, mas takot daw ang mga kriminal na gumawa ng ganitong klaseng krimen. No? But could this surge of alleged kidnapping another attempt to disinform Filipinos? Yes, definitely. Kung tutusin, isolated case ang nangyari. Isa, dalawa, tatlo, maybe. At ayaw natin yan.
Hindi gugustuhin ng Pangulo, hindi gugustuhin ng administrasyon na may mga ganitong klaseng krimeng nangyayari. Pero kung ikukumpara, ayaw kung maikumpara, total kayo ang nagtanong. Kung ikukumpara natin ang kidnapping issues sa panahon ni dating Pangulong Duterte, bilangin nyo na lang po kung ilan ang nakidnap sa panahon niya, 2017, na di umano ang kumuha yung mga Abu Sayyaf. Meron din po Korean kumuha. Nasa news naman po yan. Si GQ na yung isang South Korean at isang German. Marami po ang mga kidnapping cases na hindi na-resolba sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon po ng fact check diyan. Kung di ako nagkakamali, it's either Minda News or Verafans na sabi na hindi lahat ng kidnapping cases sa panahon ni dating Pangulong Duterte ay na-resolba. Pero ngayon, ito pong kaso ni Mr. Ke, agaran pong na-resolba po ito. Bago po nag-Easter Sunday ay nahuli na po ang 3 na suspect. The Philippine National Police has arrested 3 suspects in connection with the kidnapping and murder of Filipino-Chinese businessman Anson Ke and his driver Armani Pabilio. 2 other Chinese nationals believed to be key figures in the crime remain at large. Ricardo Austria David and Raymart Catequista were arrested in Palawan on Friday, while David Tan Liao, a Chinese national, surrendered to authorities and admitted his participation in the crime. The victims were last seen on March 29 before they were kidnapped and taken to a house in Bulacan, where they were later killed. The suspects now face charges of kidnapping for ransom with homicide. Ke's family expressed gratitude to the PNP for their efforts in securing the arrests and bringing justice closer. The Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry has also commended the PNP's efforts, thanking the authorities for their prompt action in the case. The Federation's president, Victor Lim, called for continued cooperation between the police and the business community to strengthen peace and order in the country. Meanwhile, PNP Chief Romel Marbil addressed rumors of other high-profile kidnappings, denying the claims and warning that fake news will not be tolerated. So ayoko mang ikumpara. Kaya lang, kayo po yung nag-bring up. Pero muli, ayoko po na pag-usapan sana yung ganitong mga klaseng sitwasyon dahil hindi po maganda, hindi masarap pag-usapan ang ganitong mga klaseng sitwasyon kasi may mga buhay po na naaapektuhan, may pamilyang nasasagasaan. Pero yun po, we're just telling the truth and we're just telling the facts based sa reports po. And base po dyan sa mga datos na hawak po ngayon ng Marcos administration, Yusek, sa tingin nyo ba may sense of yung parang paglilinis ba ng dumi o yung kalat ng mga nakaraang administrasyon ang ginagawa po ng administrasyon ni President Marcos Jr. And since nasabi nyo na rin po na papunta na sa puti ang nais tahakin ng administrasyon ni President Marcos Jr., ano pa po yung sa tingin nyo na kailangan pang i-improve ng administrasyon po para talagang maging puti na yung tinatahak po? Marami pa po. Marami pa po. Marami pa pong issues na dapat pa rin pong pagtuunan ng pansin. Halimbawa po, syempre po, although sabi nila, marami na po tayong nababalitaan na bumaba na po ang presyo ng bigas sa kanilang lugar. Dahil yan po naman ay ayon sa direktiba ng Pangulo at yan din po yung mandato sa DA, kay Secretary Kiko, kay Secretary Laurel. At yun po ay ngayon ay medyo mababa na po ang presyo ng bigas. Pero gugustuhin pa rin po ng pamahalaan na mabigyan ng kahit pa paano ay maiahon ang karamihan po sa atin sa kahirapan. Maging kahit pa paano komportable, makakain ng nais, ng nasa tamang oras. Kaya po meron tayong mga programang walang gutom program. So, hindi pa po nakukuha ng Pangulo yung pinaka-target na lahat ay matulungan, pero nandun na po. Kumbaga, muunti-unti na po ang pagtulong sa ating mga kababayan. So, may mga projects pa po na hindi pa po natatapos para makita po natin yung kabuuan o yung kumbaga yung pinaka-successful or success itong program na isinasagawa po ng Pangulo at ng administrasyon.